Hello. Magandang umaga po mga kapatid. Okay, so dako po tayo sa ating mensahe. So yung pong mensahe natin ngayon straightforward lang, no? Diretso lang. Ang mensahe naman po is may pagkakataon na parang refresher lang. So parang i-remind lang tayo na engage kung ano yung mga kailangan natin gawin, salita ng Diyos, etc. May pagkakataon naman medyo babagsik. Pero po sa atin ngayon straightforward lang kung ano yung gusto nating ibahagi sa atin po para tayo ma-refresh lang sa ating ma-refresh po tayo sa obligasyon natin bilang Kristiyano. So iba-iba naman yung form ng sermon. Yung pagkakalagay niya, halimbawa, Christian's obligation. Pwede naman obligation to Christian. So, iba-ibang form yung mensahe para ma-convey, no? So, ano po yung mga obligasyon ng natin bilang mga Kristiyano? Ano yung obligasyon natin? Huwag na po natin isipin na kung paano yung naging Kristiyano tayo. Isipin na lang po natin yung tayo ngayon ay Kristiyano na, ano yung obligasyon natin? Sa isa't isa, sa Diyos, kung ano yung obligasyon natin. Yung obligation po natin is, ano muna natin, define muna. An act or course of action to which a person is morally, sabi niya, or legally bound. Sa atin is morally. No? Sa church. A duty or commitment. Obligation pala is a duty. Ibig sabihin ng duty, may gagawin tayo. May gagawin tayo. Yun yung obligation. Hindi lang yan sa isip natin. Meron tayong duty. Magagawa natin yung ating duty kung tayo merong commitment. Pag wala tayong commitment, hindi mo magagawa yung duty. So, nasa isip mo lang yan. Gusto mong gawin o nasa puso mo, pero dahil wala kang commitment, hindi nagagawa yung duty na kailangan natin gawin. So, yan yung po yung obligation. Kailangan po natin i-define muna sa isip natin kung ano yung obligasyon na yan. It's a duty, a commitment. Yun po yung obligasyon. Ulitin natin, an act or course of action to which a person is morally bound, sabi niya, a duty or commitment. Morally bound. It's a duty, a commitment. So, clear po yung obligasyon. So, what are the basic obligation of a Christian? Marami po yan. So, bilang nag-prepare po, yun yung mga pumasok sa akin kay Sipan. So, minsan may kulang dyan. Kayo na po yung balang magpuna kung meron pong hindi nasama dyan. Pero basically, ito yung obligasyon natin bilang mga Kristiyano. Sinunod ko na sila minsanan, yung obligasyon natin, yung relationship natin with God. Ano ba yung relationship natin with God? Ano ba yung dapat? Ano yung kailangan? Personal growth. Ano yung kailangan natin para tayo mag-progress bilang isang Kristiyano? Personal growth. Stewardship. Stewardship, ginagamit nito, bago lang lumabas yan ginagamit sa mga kumpanya. Minsan, pagka hindi mo naintindihan, nakakatakot pag sinabi ng HR, this is regarding stewardship. Akala mo, ang laki ng kasalanan mo. Pero yung stewardship yan, parang you have to manage properly. No? Kung ano man yung inassign sa'yo na dapat mong gawin. So you have to manage properly according to the principles o kung ano man yung, kung saan ka man naka-bound. No? Love for others.
So, importante po yan. Relationship with God, personal growth, stewardship, love for others. Isang pinaka-importante yan na obligasyon ng Kristiyano. Evangelism and discipleship. Evangelism, ang pagkakalat ng Ebanghelyo and disciple. Magkano po yan? Magka-partner po yan. Vice versa. No? Kung meron ka ng discipleship, you have to evangelize. Para ma-evangelize ka ng discipleship. Family roles. So, importante din po yan. Bilang isang Kristiyano. Family roles. Yung ano yung role natin, kung ano yung dapat natin sa pamilya. And, siyempre, pinaka-importante, yung sa church. Obligasyon natin bilang mga Kristiyano. So, 7 po yung subagi sa isip ko. Relationship with God, personal growth, stewardship, love for others, evangelism, and discipleship, family roles, and the church. Tuloy po tayo. Relationship with God. So, may definitely maraming versikulo tayong makikita regarding our relationship with God, no? So, sabi niya dito sa John 15, verse 4 at saka 5. Remain in me, sabi niya. And I also remain in you. No branch can bear fruit by itself, sabi niya. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing, sabi niya. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned, sabi niya. Parang mabilis yun So, tingnan po natin. Remain in me, sabi niya. Yung relationship natin with God. So, kailangan manatili tayo na nasa Diyos tayo na kay Kristo. Sabi niya dito, pag wala tayo sa Kanya, wala tayong magagawa. So, yun yung relationship natin with God. Nawala lang note. May note po ako dyan Personal growth. Ayun, meron siya. Personal growth. Ano yung mga makikita natin dyan na versikulo? Sabi niya, 2 Peter 3:17-18, You therefore, beloved, knowing this forehand, take care that you are not carried away with the error of lawless people and lose your own stability, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Niya. Paano yung sa growth na sinasabi natin, no? Na-stuck ba tayo? Kaya hindi tayo nagpa-progress sa ating personal growth. Na-stuck ba tayo? Tanong po natin sa sarili, na-stuck ba tayo? Kaya hindi tayo nagpa-progress. O masyado tayong mabagal yung pacing natin. Na? Do we grow in very slow pace? Kaya hindi tayo masyado nagpa-progress. Wala tayong masyadong growth. Kumbaga. Bagal ba yung pacing natin? Isipin po natin, sabi niya, remember that the more we get closer to God, the more we realize na we are imperfect. So, mas lalong nalalaman natin, nag-grow tayo bilang mga Kristiyano, nakikita natin na dami nating kakulangan. Pero pag wala po tayong growth, wala tayong masyadong alam, piling natin, okay na tayo. Parang sufficient ang lahat. Kasi wala tayong masyadong kaalaman. Wala tayong growth, no? So we have to grow, no? So kailangan natin ang ating sarili, bakit hindi tayo
nag-grow ng mabilis? Bakit na-stuck tayo? Bakit mabagal yung pacing natin? So, tanong natin sa sarili natin, bakit hindi tayo nag-grow ng mabilis? Why we don't grow fast, sabi niya. So, kailangan natin, we have to keep working. No? Kailangan natin magpatuloy na gumawa. Keep working. Siyempre, ang pinaka-keyword dyan is study. Study. Kailangan natin pag-aralan. Stewardship. Ito yung sinasabi natin, stewardship na kalamitan ginagamit natin. So, you have to manage, no? Sabi niya dito sa Ephesians, ang daming pinigay sa atin na inabilin sa atin ng ating Panginoon. In-entrust niya tayo ng oras, in-entrust tayo ng abilities, at saka pera. So, in-entrust natin sa atin yan ng ating Diyos, no? Dito sa Ephesians 5:15-16, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time because the days are evil. So, kailangan natin i-manage yung oras natin. So, in-entrust sa atin yan ng Diyos. In-entrust niya sa atin. Humingi siya ng oras para sa Kanya. So, pinapamanit niya yung oras. Baka tanungin niya tayo later on, ilang oras mo ba yung sa 24 oras na binigay ko sa'yo, ilan yung binigay mo sa akin? In-entrust na yan eh. Ilan mo yung inalat mo sa akin sa isang 24 oras? So, siguro meron sa pananalangin. Yun, matik naman yan. Umaga, gabi, nananalangin tayo. Minsan, in between. Depende sa kalagayan natin, sa suliranin, no? Minsan, nananalangin tayo. Hindi lang minsan o 2 beses sa isang araw. So, yun, meron tayong oras para sa Diyos. Yung bang oras na inihingi niya para sa pag-aral nating salita, ng kanyang salita, na iaalat ba natin? Do we have good stewardship dun sa oras na in-entrust niya sa atin? Baka kulang, kaya low pacing tayo sa ating growth, kaya babagal tayong matuto sa kaalaman. We have to use our energy wisely, no? Yung energy natin, gamitin natin wisely, no? Huwag nating gamitin lang sa isang bagay na gusto lang natin ginagawa. So you have to use it wisely. Keep your life free from love of money and be content with what you have. Stewardship of money. No? So, in-entrust din sa atin ng Diyos na meron tayong tinatangkilik na mga halaga. So, saan ba natin siya ginagamit? Ilang percentage ba na ginagamit natin sa ating sarili, sa pagtulong sa kapwa, sa pagbibigay sa Diyos? So, we have to manage that money, no? Hindi lang po natin yan gagamitin sa pansarili natin. Kailangan natin i-manage ng tama yung pera na in-entrust sa atin ng Diyos. Pagka ginagamit mo lang sa sarili mo yan, so hindi kalooban ng Diyos yun. So, kailangan gamitin natin ng tama ang halaga na in-entrust sa atin ng Diyos. So, sa pamamagitan naman ng pagpapagal natin, kaya depende yung amount na tinatangkilik natin. Depende sa abilities. So, binigyan tayo ng abilities ng Diyos. Paano ba natin siya ginamit? Paano natin binalance between our work, our service to God? So, paano ba natin i-manage yan? Paano natin binalance? 1 Timothy 6:17, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth. So, not to put hope in wealth, sabi niya.
which is so uncertain, but to put their hope in God. So wag po tayong masyadong malunod sa ating mga karir, sa ating mga negosyo. So, we have to put our hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Sabi niya, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous, sabi niya, and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life, sabi niya. Be generous, willing to share. So, iyan yung isang abilin sa atin ng Diyos, paano natin gamitin ang mga salapi na in-entrust niya sa atin. Ito, nakasulat yun, clear. To be generous and willing to share. Pero majority naman po ng mga Kristiyano, willing to share yan, tsaka generous. Wala akong nabalitaan na madamot na Kristiyano. No? Wala tayong problema dyan. Sa Timothy 6:17. Wala po tayong problema dyan. Pero kailangan natin i-remind lang, baka makalimutan natin. Love for others, sabi niya. And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment. And a second is like it. You shall love your neighbor as yourself. So malaking challenge po yan. Yung love na yan to all of us. No? Bakit po? Kasi most of the time, pag di mo kilala yung tao, nawawala yun eh. Pag di mo kilala yung tao, nawawala yung parte na yan na pag-ibig. Kasi hindi ko naman kilala yan, hindi ko makaano-ano yan eh. Nawawala yun. Usually, ang iniibig natin yung mga kilala natin, kapwa natin Kristiyano, pamilya natin. Minsan nakakalimutan natin yung mga nasa labas. Hindi naman natin sila priority, pero kailangan din natin ipakita yun. Yung love na sinasabi. Minsan ang problema pa, minsan parehas na magkakapatid sa kay Kristo. Wala yung pag-ibig. So kasalanan po yun. So, magkaroon tayo dapat ng mga pangunawa, ng understanding. So, kailangan natin i-verify. No? Huwag po tayo masyadong padalos-dalos na umusga sa mga kapatid natin. So, we have to check. We have to check. Wala pong mawawala. Pagka huminto ka dun sa inisip mo lang, baka magkakasala tayo. So, hindi po tama, hindi po kalooban ng Diyos yun. So, we have to verify, we have to check. Evangelism and discipleship. So, i-define na lang ko natin discipleship is the lifelong process of following, learning from, and becoming more like Jesus Christ, sabi niya. While also helping others to do same, it involves intentional spiritual growth. Intentional, sabi niya, intentional. Palagi ko narinig yan, ngayon, mga intentional na yan. Intentional spiritual growth, obedience to God's teachings, and transforming one's character to mirror Christ, sabi niya. Yun yung discipleship. To mirror Christ. So, gayahin natin si Kristo, sabi niya. Maging disipulo tayo. Evangelization, sabi niya, witnessing is the act of sharing the Christian gospel, the message and teaching of Jesus Christ. It is typically done with the intention of converting others to Christianity. Pag nawawala po yung discipleship, baka hindi natin magawa to, yung evangelism na yan. Importante yung discipleship. Wag po natin kalimutan para magawa natin yung evangelism na yan. Hindi po basta-basta lang na evangelize. Kaya yung discipleship in mind. No? Kailangan nandun sa atin yan.
Na this is nasa sarili po natin. Matthew 28:19-20 Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. So isa pong habilin yan. Yung evangelism. So, kailangan maging mabuting disipulo po tayo. Madali na po yung evangelism na yan. Family roles. Isang importante bagay. Raising children in the faith and fulfilling marriage roles, sabi niya. Raising children in faith and fulfilling marriage roles. So, yung mga Kristiyano po na naging Kristiyano na matanda na yung anak niya, minsan, kahit di sila Kristiyano, nagagawa po nila yan. No? Raising children in faith. Yung kung natuturuan sila ng mabuting asal. Lalo na pagka mga Kristiyano tayo. No? So we have to raise our children in faith, sabi niya. And fulfilling marriage roles. So importante po yan sa pamilya. Raising children in faith. 1 Peter 3:7, husbands, live with your wives, sabi niya, in an understanding way. Sabi niya, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life. So, mga lalaki, mga asawang lalaki, live with your wives in an understanding way, sabi niya. Ano, weaker vessel kasi yung mga babae. Train the young women to love their husbands and children, to be self-controlled, pure, working at home, sabi niya, kind. Train the young women to love their husbands. Ito yung mga abilin sa mga matandang kababaihan. Sabi niya, train the young women to love their husbands. Huwag marites, ang tuturo natin. No, you have to train the young women. No? Tuloy po tayo. Kasaglit na lang to. Submit to one another out of reverence for Christ. Ito yung mutual. Yung mga nauna, mga husband. Tapos sa babae. Tapos ito yung mutual. Submit to one another, sabi niya. Out of reverence for Christ. So yun yung habili ng Diyos. We have to submit to one another, yung mga spouse natin. No. Hindi pwedeng one way lang yan. It's dapat two way po yan. Both babae at saka lalaki. Marami tayong makikita verses dyan. So yun lang po yung linagay natin. No? Marami makikita verses dyan. The church. Sa pinaka-importante, siyempre. The church. Attending worship service and other church activities. Church activities. Worship service and other church activities. Nakasulat po ba yung other church activities? Sulat po yan. Ito po yung sa Acts 2:42 nung the Day of Pentecost, no? So, huling parte. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Sabi niya, devoted themselves to the Word of God. Dinibote nila yung sarili nila. No? Mga naging Kristiyano, naunang Kristiyano. Ephesians 4:11-13. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, evangelists, pastors, teachers, to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in faith and in the knowledge of the Son of God, and become matured, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So may mga versikulo po tayo. Preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful
instructions. So, kailangan po natin yan. Ngayon, PS, hindi siya conclusion kasi mahaba pa po yan. Nag-start pa lang po tayo. Yung pong binigay natin kanina is parang konting background. No? Konting background. Kaya medyo mabilis. Pero yung PS na yan, maiksi lang, pero yun yung pong gusto kong i-point pinaka-importante. No? PS. Yun pong pinag-usapan natin para mag-grasp natin, no? Kailangan nating i-picture out, no? Minsan po kasi yung kaisipan natin, minsan pag naririnig lang, hindi nakikita yung picture. Kasi may mga iba-iba tayo ng katalinuhan eh. Meron narinig lang, kita niya na lahat. Pero kailangan yung iba sa atin, lalo na ako, kailangan nakikita ko yung picture. Nakikita ko paano ginawa. Pero pag sinabi mo lang, minsan nakakalimutan ko. So isipin natin yung setting na nakita natin parang sa school. Parang sa eskwelahan. Imaginein natin. Balik tayo yung mga natapos na tsaka yung nag-aaral. Parang tayo nasa eskwelahan. Let us think about our schooling. No? Isipin natin para ma-picture natin yung sinasabi natin. Binigyan ko po ng highlight yung tatlo. Yung pinaka-importante. Kung nag-aaral tayo sa relationship, basta enrolled ka, naka-uniform ka, parang gano'n. Parang nakikita ka as student ka ng eskwela na yon, may ID, etc. Yung personal growth, yun yung pag-aaral mismo na sinasabi natin. Meron tayong mga subjects. Pagka inisip ko kagabi, meron tayong sa school, meron music subject. Meron tayong music dito sa ating church. Kumakanta tayo. No? Kumakanta tayo. Sa bunga nating mga puso. Kumakanta tayo. Meron din tayong grammar. Dito. So, napaka-importante ng grammar kung ano yung sinusulat ng Biblia. So, sina Brother Lorde magaling sa grammar. Pagka tinuturo nila, mas naiintindihan natin. Kasi grammar is very important sa salita ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng grammar. So, meron tayong grammar sa school. Meron tayong grammar. Meron tayong language, English, tsaka Filipino. Nagagamit natin yan. Nagagamit natin. Meron tayong history sa Bible, sa Old Testament, na napaka-importante na binabasa natin yung Old Testament. Nakikita natin nangyari noon. Nakakakuha tayo ng mga aral na nangyari sa unang panahon. Patungo kay Kristo, yung Old Testament na sinasabi natin. Patungo sa Kanya. Ano pa? Aside sa history, may religion din tayo sa school. So, napaka-importante din. Although, ang tinuturo nila is ibang aral, no? Pero mayroong religion. Ngayon, importante ba na pumasa tayo dun sa mga subject na yon sa school? It's important, di ba? Importante po na papasa tayo. Ngayon, paano tayo papasa? Stewardship. Pag ginamit natin yung oras at talento na in-entrust sa atin. So, yung pagtuturo nila sa personal growth na sinasabi natin, pag ginamit natin tamang pag-aaral sa bahay, pag-iintindi, papasa tayo. Importante ba na papasa tayo? Importante. Ang pagka sa church setting kasi, ang inisip natin is, hindi natin nakikita kasi yung bunga. Hindi natin nakikita agad eh. So, hindi natin kumbaga na-neglect, ang dami na neglect, no? Ang dami natin pinapalampas. Kasi nga hindi natin nakikita yung kung ano yung bunga. Sa school kasi, nag-quiz ka lang ngayon, alam mo na yung bunga agad eh. Yung pinagpaguran mo. Sa atin, hindi. Sa school ba, ilang taon tayo mag-aaral? 12, grade 1 to 12, plus 4 na minimum
16 years. 16 years tayo nag-aaral. Bilang mga Kristiyano, hanggat nabubuhay tayo, nag-aaral tayo. Kasi nung kapalit, nung 16 years sa pag-aaral, trabaho, hanggang 60 years old. Sa iglesia, ano yung kapalit? Eternity. Kaya titingnan mo, dapat mas mahirap yung requirements talaga. Yung oras na igugugol natin, yung talino na igugugol natin, talaga mas mahirap. Kailangan natin pag-aralan talaga. Hindi yung Sunday, uwi. Sunday, uwi. Tapos yung oras na gugugulin natin sa bahay, baka wala pang ilang porsyento na ibibigay natin sa Diyos. Masyado tayo busy sa mga bagay na mahalaga, pero hindi katumbas ng ating kaluluwa. Ang dami nating ginugugol na oras, pero hindi siya katumbas ng ating kaluluwa. So, kailangan natin pumasa. So, yung mga ginagawa po natin dito, hindi siya biro. So, kailangan talaga natin pag-aralan. Kailangan natin pumasa. Dahil pag umarap tayo sa Diyos, baka tanongin tayo. Baka bigyan ka bigla ng exam. Baka hindi tayo pumasa. So, hindi naman importante, no? Anong verse to, anong verse yan? Hindi. Yung kanyang aral, yung kanyang prinsipyo, no? Yun ang importante. Love for others. So, sa school, walang problema. Basta ano ka lang, mabait ka lang. Mabait ka sa mga kaklase mo, mabait ka sa mestra mo. Walang problema. Evangelism and discipleship. So, importante din yan, no? Kailangan nating i-share sa ating mga kaklase. Minsan kung meron tayong alam na hindi alam ng kaklase natin, kailangan nating i-share minsan. Hindi pwede yung mga matatalino, tatanungin mo, paano ba gawin ito, paano i-solve? Hindi ka niya tuturuan ng iba. So nag-aaral ka, may obligasyon ka na i-share mo rin sa mga kaklase mo. At magtatanong ka rin sa teacher. Ganun din, evangelism and discipleship. Kailangan natin i-share yung salita ng Diyos. Evangelism and discipleship. Iparalal natin sa project. Meron ba tayong project sa school? Meron. Kailangan natin ipasa. Pag ba hindi po natin ginawa yung project natin, matutuwa ba yung teacher natin? Hindi. Meron tayong project, evangelism and discipleship. Meron tayong OJT. Sino ba nag-OJT sa atin dito? Marami. Nag-OJT na ba tayo kay Kristo? Meron na ba tayong inaralan na kay Kristiyano yan, kay hindi Kristiyano? Meron na po ba tayong inaralan? Parang OJT yan. Meron na ba tayong inaralan na bilang Kristiyano tayo, no? Obligasyon po natin na ipangaral ang salita ng Diyos. Sa school, may OJT. Imagine natin, parang OJT po yung evangelism na yan eh. So, kailangan mong lumabas, ipangaral ang salita ng Diyos. I-share natin. Yung project na yan, na sinasabi, so, napipicture na po natin, no? Mas madali siyang makita ngayon. Ipicture natin. Family roles. So kung sa school yan, wala masyadong issue yan. Saka yung sa school itself. So we have to pailalim lang tayo sa guidelines ng ating school. Ganon din sa church. Pailalim tayo sa guidelines ng church. So kailangan lang po nating isipin, no? Baka kasi wala na tayo dun sa branch ng ating Panginoon. Baka akala natin nakakabit pa tayo. Baka hindi na pala. No? So hindi pa po uli ang lahat para sa atin, no?
buhay pa tayo, may pagkakataon pa tayo, na-improve natin yung pagiging Kristiyano natin. Yung obligasyon natin bilang Kristiyano. So, hindi po biro yan, no? Hindi sa biro. Hindi lang po natin nakikita pa ngayon yung resulta. Pag humarap na po tayo sa Diyos, baka doon pa lang natin ma-realize yan, too late, no? So, kaya, every Sunday, meron po tayong ganitong pagkakataon, may Bible study, may sermon, para i-refresh tayo, bawat isa sa atin, para ma-repress po tayo ng obligasyon natin, ng anong dapat natin gawin bilang Kristiyano. Minsan nakakalimutan natin, may repress po tayo ng kaalaman ng salita. Kaya kung titingnan natin, parang paulit-ulit yung tinuturo nila Brother Lordy, no? Mga pangangaral natin. Parang paulit-ulit. Pero pag pinatayo ka dito, hindi po natin kayang ulitin. Kahit 10,000 times na nang tinuro ni Brother Lordy, hindi po natin kayang ituro. Kahit ilang persyento lang ang tinuro ni Brother Lordy. Kasi kulang tayo ng oras sa salita ng Diyos. So isipin po natin, no, sa eskwelahan, may OJT yan, may project. Ganun din po hindi lang po ina-itemize, hindi ganun sinabi lang ng Diyos, no? Hindi lang na ganun sinabi. Pero pag iniisip mo, ganun yun. Ganun po yun. Meron tayong obligasyon. So, guilty po ako dyan eh. Kaya maganda rin yung although sabi na, kailangan mo i-preach, gawin kung ano yung pinipreach mo. Kailangan din gawin. Pwede mong i-preach, tapos gawin mo. Basta kailangan po natin gawin. Reminder lang kasi baka ang masakit pagharap natin sa Diyos, doon lang natin ma-realize, nga pala, may mga OJT, may mga project na pinapagawa ng Diyos. May mga exams na kailangan kong ipasa, pero hindi ko ginawa. Kasi nakaupo lang ako doon, nakikinig. Wala na pala ako sa branch ng Panginoon. Tanggal na pala ako. So, yun po yung mahirap. So, kailangan natin, huwag po tayo magsawa na makarinig ng salita ng Diyos. Huwag tayo magsawa na umattend sa mga Sunday service. Meron po tayong gospel meeting sa April 2. Huwag natin pabayaan ang ating pagtitipon, sabi niya. Baka naman po, nandun tayo sa April 2. Kahit kulangin tayo ng pagkain, kahit 150 lang yung pinaluto natin, pakainin mo natin mga bisita natin. Tapos problemahin na natin kung ano yung kakainin natin. So wag tayong mag-worry. Magagawa po natin paraan yun. Wag po natin isipin na baka kulangin yung pagkain kaya hindi tayo pupunta. Wag po natin gawin yun. Punta tayo kung may kulangin ng pagkain, uwi muna tayo, tapos balik tayo. Wala nang problema. April 2 po, meron tayong gospel meeting. Yun yung gawain ng ating church. Gawain po yun. So, in-expect po natin na sa April 2, actually may pagkakataon po tayo eh. So, minsan, ang ginagawa natin is gumagawa tayo ng dahilan para hindi tayo makadalo. Masakit man po sabihin niyo, pero minsan yun yung totoo. Gumagawa tayong dahilan para hindi tayo dumalo sa mga ganong gawain. Kung may health issues, so naiintindihan po yan ng Diyos, no? Pero ito po, reminder lang, no? So hopefully, lagi po natin isipin yan, no? Kung ano yung obligasyon natin bilang mga Kristiyano. So, yung picture po, huwag natin kalimutan. Kasi baka pagdating natin pagharap natin sa Diyos, doon pa lang natin makita yung picture. Wala na po tayong pagkakataon. So, thank you po. Tayo magpatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos sa magang ito. Bago po